Isang mapagpala at mabiyayang hapon po muli sa bawat isa na kung saan ay patuloy na tumatanggap ng spiritual nourishment and impartation sa pamamagitan po ng online live streaming na ito ng School of Church Builder. Muli po ang aking pagbati sa inyo ng isang mapagpala at magandang hapon. Gayon din po ay maligayang Kapaskuhan po sa bawat isa sa inyo. Nalalapit na po ang araw ng Kapaskuhan ng ating pag-alaala sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya ang aking pong pagbati ay aking ipinaabot sa inyo. Gayon din po ako'y patuloy na nagpapasalamat syempre po sa Panginoon at sa kanyang mga lingkod na kung saan po ay nagbibigay ng pagkakataon at oportunidad sa akin at sa aming sambahayan upang kami po ay makabahagi sa gawaing ito ng online live streaming ng School of Church Builder. Salamat po Pastor Wilbert and Pastora Jasmine Butial, ang mga grace carrier po ng tribo ng School of Church Builder. Gayon din po kay Pastor Arnel at Pastora Merly na kung saan po ay silang nagbabantay sa kaluluwa naming mag-asawa. Salamat po sa grasya ng Panginoon na dumadaloy sa pamamagitan po ng mga lingkod na ito niya, na kung saan po kaya po kami ay patuloy na nakapaglilingkod, patuloy naming naiibahagi, nai-contribute kung ano po yung grasya ng Panginoon sa buhay namin, ay yun po ay dahil may mga pastor na katulad nila na patuloy po na sumusubaybay, patuloy po na nagtsatsaga sa amin at patuloy na nag-i-impart sa amin po nung kanila pong mga taglay at mga biyaya na kanilang na dinadala sa kanilang buhay. At kaya po kami patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang lahat po talaga ay biyaya lamang ng Diyos. Nalalapit na pong matapos ang taon ng 2023 at tayo po ay papasok na sa taon na panibago ng 2024. At talaga pong salamat sa Panginoon sa kanyang proceeding and now word na kung saan ay binibigay niya sa atin. At katulad nga po sa taong ito ng 2023, ito po yung taon ng Kingdom Manifestation. At ako po'y naniniwala na talaga pong sa mga huling araw na ito ng taong ito ay si Lord ay marami pang gagawin sa buhay natin at marami pa pong mga ipapag-manifest ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya po patuloy tayong mag-expect dahil ako po'y naniniwala na yung binigay na proceeding word para po sa taon naman ng 2024 na mayroong acceleration talaga, ay talaga pong mas i-accelerate ni Lord yung pagmamanifest ng kanyang kingdom sa taong ito na darating ng 2024. Kaya po talagang purihin ang Panginoon sa mga kamangha-mangha at dakilang bagay na patuloy niya pong ginagawa at minumultiply at ini-increase sa atin pong mga buhay. Sa hapon pong ito, isang kagalakan sa akin na muli ay magbahagi sa inyo at ang akin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa konsepto ng orderliness. Ano po? So sabi po ni Aristotle, one of the great philosophers of all times, is law is order and good. Law is good order. Law is order and good law is order. Yun po ang sabi niya. Ang batas daw po ay kaayusan at ang maayos na batas ay maayos na kaayusan daw po. So, alam po natin na ang ating Diyos ay God of order. According po yan sa 1 Corinto 14:33-40. Our God is a God of order. At siya po mismo ang naglagay ng kaayusan sa lahat ng kanyang nilikha. Ano po? Sabi po sa 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. In 1 Corinthians 14:33, let me say it again, sabi po doon naman ay, God is not a God of disorder, but of peace. Ang atin pong Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At yun po ay, kung mapansin mo, ini-anchor po iyon doon sa ang ating Diyos ay hindi Diyos ng disorder. So, ibig sabihin, kapag po may order, may kapayapaan. At kung wala naman ding order, ay wala din pong
kapayapaan. Kaya nga po, pinagsama tong mga bagay na ito, yung word na disorder and peace, dun po sa talatang iyon, sapagkat ang disorder ay nag-i-imply ng kawalan ng kapayapaan, ngunit ang pagkakaroon ng kaayusan ay ito naman po, ang implication nito ay mayroong kapayapaan. Ano po? So God, our God, is the author of all order in His creation. Ang atin pong Diyos, siya po ang author ng lahat ng kaayusan sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya po kung papansinin natin, dun sa bahagi po ng Genesis chapter 1, verse 3, verse 11, 14, verse 6, dun po sa kabuuan ng Genesis chapter 1, nakita po natin how God orderly created ang kanya pong nilikha. Kung paano pong yung pagkakalikha, yung order of creation. Kumbaga pag ating aaralin, ano po ay sunod-sunod ay progressive. Kumbaga talagang inilagay ni Lord ng may kaayusan ang lahat ng bagay. Hindi niya muna can we imagine kung una niyang nilikha ang puno? Diba kung una niyang nilikha ang isda, hindi yun mabubuhay, saan yun lalangoy? Kung una niyang nilikha ay yung mga ibon, paano sila lilipad-lipad lang sila, di ba? Pero because our God in all of His wisdom ay siya po ay nung likhain niya ang creation, very very orderly. Kumbaga, una, nilikha niya ang, sabi niya, let there be light, and there was light. Liwanag muna. Tapos, yun, sunod-sunod na niyang nilikha. At kung papansinin po natin, pati yung pagkakalikha niya, talaga namang very logical. Kung ating aralin, very logical. Yung kanyang manner, yung kanyang way ng pagkakakreate ng lahat ng bagay. Kaya po naman talagang si Lord ay gusto rin sa buhay natin ay may kaayusan. So what is orderliness? Sabi po sa atin po itong tiningnan sa mga dictionary, ang sabi po doon, ang orderliness is the quality of being well-arranged or organized. Yun daw po ay isang kalidad ng pagiging well-arranged o maayos na pagkakaayos at organisado. Ano daw po? This trait often reflect the sense of discipline, attention to detail, and a desire for harmony and clarity in various aspects of life. Ang orderliness daw po, ito daw po ay reflection na mayroong disiplina. Ibig sabihin po, yung mayroong nag-focus sa pagkakaroon yun ng mga detalye. At ito daw din po ay nag-e-express ng sense or desire for harmony. Para po mayroong harmony at saka po mayroong clarity sa buhay. Isipin naman po natin, kahit sa literal, sa bahay, pag wala pong orderliness, tibaga nakakahilong tingnan ng isang bagay na, halimbawa, doon na lang po sa lagayan ng pinggan. Subukan mo po na yung pagkakahanay ng pinggan ay nadito yung isang bowl, tapos nadito yung plate na malaki, tapos yung maliit, tapos yung uling malaki. Yung bang ang pagkakahanay sa lagayan ng pingganan ay hindi magkakasama yung pare-parehas. Di ba po, napakagulong tingnan? Parang pagtitingnan mo siya ay parang nakakahilo, kaya naman hindi mo alam kung, bakit naubos na dito ang platito? Yun pala'y natatabunan ng malaki. Bakit? Because of disorderliness. Samantalang, kung yung doon na lamang sa simpleng pingganan, lagayan ng pinggan, kung nakaayos, magkakasama lahat ng pinggan, magkakasama lahat ng platito, magkakasama lahat ng hawong, magkakasama lahat ng tasa, ng baso, ay hindi pansinin niyo po, magandang tingnan sa mata. Kumbaga, pati sa pakiramdam mo, nakakaganda ng pakiramdam. Yun pala ang pong pinag-uusapan natin yun is,
yung aspeto ng lagayan ng pinggan. Dibaga po, how much more, halimbawa sa lamesa, pag kumain kayo, yung talaga namang sabog lahat, kung ano, yung sa lamesa may gunting, sa lamesa merong tali, sa lamesa merong kung ano-anong bagay na hindi dapat nandoon sa lamesa. Diba po, in the natural, hindi magandang tingnan at para bang sa pakiramdam hindi nakakasaya o hindi nakakasiyang tingnan, hindi lamang sa mata kundi sa pakiramdam, pagka ang isang lugar sa ating tahanan ay walang kaayusan, kahit po sa cabinet. Pag tiningnan natin ang ating mga cabinet, di ba pagka magulo at tipong halo-halo na. Yung bang pag nagtabi ng damit, oo nga, nakatiklop. Kaya lang, dun sa isang hilera, magkakasama lahat. Hindi lamang, di ba po ang gandang tingnan, kung magkakasama lahat ng, yung iba nga, kung mag-ayos sila ng damitan, yung lahat ng puti, magkakasama, by color talaga naka-arrange. Sa iba naman, ang way ng pag-arrange nila, ay yung halimbawa magkakasama lahat ng t-shirt, magkakasama lahat ng may collar, magkakasama lahat ng pants, magkakasama lahat ng pantulog, magkakasama lahat ng sando, magkakasama lahat ng kumbaga underwear, magkakasama yung lahat ng halimbawa ay shorts, ganoon. Pero pag kahit po lahat yan ng damit ay tiklop, pagka inilagay mo sa cabinet ng halo-halo, yung ang magkakapatong ay kung ano nang maipatong, pero tiklop naman. Di ba po pag maghahanap ka ng damit, sobrang hirap? I mean, nakaka-stress maghanap at sigurado, pag naghanap ka ng damit, magugulo talaga yun lahat kahit anong tiklop. Bakit? Kasi nga po, walang kaayusan. Yun. So, ganun po ang buhay natin. Kaya gusto ni Lord sa atin, lahat may kaayusan dahil ayaw niya na maging magulo ang buhay natin. Ano po? So, that is why He is really the author of orderliness. It is usually associated with cleanliness and diligence. Ang orderliness po, ay ito daw po ay kaugnay. Kadalasan, nakaugnay po sa cleanliness. Tama naman, totoo naman po. Pag ang isang tao ay malinis sa bahay, malinis sa buhay, ay nakikita po natin talaga na kumbaga yung orderliness, yun ay manifestation ng may orderliness po ang isang tao. At kita rin natin, pag ang buhay ng isang tao ay wala sa kaayusan, alam po natin na masakit ang ulo at laging stress ang mga tao na wala sa kaayusan ang buhay. Ano po? So, konsepto ng orderliness. Ang orderliness daw po ay susi. The key to orderliness, ang susi daw po sa orderliness ay walang iba kundi law. Ulitin ko po ha, ang tanging susi sa kaayusan ay walang iba kundi batas. 2 Chronicles 26:16-20. Isa po itong halimbawa ng kwento sa Biblia na kung saan po'y makikita natin na nawalan ng kaayusan, kung kaya naman po nawalan ng kaayusan, bagamat ang Diyos ay nag-set ng order kung paano po yung manner ng pagsamba sa Kanya. Nung mawala po yung order na iyon, nagkaroon ng paglabag sa particular law, so ang naging result po is disorder or kawalan ng peace. Atin po babasahin ang tungkol kay King Uzziah, na isang naging hari po sa Juda. Sabi po dito sa 2 Chronicles 26:16-20, "But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall." Ayan. So, very very true na ang power, 'di ba po, ay isa po iyan sa test of isang area na tinetest ang ating character. Dahil ang power po talaga ay may capacity, kung hindi ayos ang ating character, kayang-kaya niya tayong dalahin sa pagkakaroon ng pride. And kapag tayo nagkaroon ng pride, alam naman po natin yan, the Lord will resist the proud, but He gives grace to the humble. So we all know the story, that because of the pride of Uzziah,
it led him to his downfall. Hindi kalooban ng Diyos na si Uzziah ay dumanas ng downfall, but it is because of his pride. Kaya po naman, siya po ay nakaranas ng mga bagay na ito. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. And we all know po na ang order o ang law na isinet ni Lord when it comes to burning incense sa kanyang altar ay walang iba kundi ito po'y tanging ang pwedeng mag-perform ay ang mga Levites. And ito po yung pinangahasan ni Uzziah because he is powerful that time. Dahil siya po ay powerful na, so ang iniisip niya siguro kahit yung mga bagay na yun pwede niya nang gawin. At iniisip niya siguro, maaaring naisip niya, ay magandang bagay yung gagawin niya dahil mag-burn siya ng incense sa harapan ni Lord. Ang problema, hindi siya yung authorized ng Diyos according dun sa law na binigay ni Lord kay Moses, according to the order that the Lord has given to Moses. Hindi ang kings ang magsisindi o magbo-burn ng incense sa altar sa temple. And yun po yung particular law na disobey o hindi nasunod ni King Uzziah. So here we go. Azariah the priest with 80 other courageous priests of the Lord followed him in. They confronted King Uzziah and said, "It is not right for you, Uzziah, to burn incense to the Lord. That is for the priests, the descendants of Aaron, who have been consecrated to burn incense. Leave the sanctuary, for you have been unfaithful, and you will not be honored by the Lord God." Uzziah, who had a censer in his hand, ready to burn incense, became angry. While he was raging at the priests in their presence, before the incense altar in the Lord's temple, leprosy broke out on his forehead. When Azariah, the chief priest, and all the other priests looked at him, they saw that he had leprosy on his forehead. So they hurried him out. Indeed, he himself was eager to live because the Lord had afflicted him. So makikita po natin sa istoryang ito na nawala ng kaayusan. Dahil nga, si Lord is God of order, pero si Uzziah because of his pride, akala niya siya ay kalulugdan ng Diyos. Akala niya porket siya ay powerful na, ay pwede na niyang gawin yung gusto niyang gawin. Kumbaga, ang equivalent niyan, hindi porket tayo anointed, hindi porket tayo ay magaling, hindi porket tayo ay sikat, hindi porket tayo ay with power, ay yung mga bagay na lahat ng bagay pwede nating gawin. Sa harapan ng Diyos ay hindi po ganoon. Kapag si Lord ay nag-set ng order, ay siya po, ay yun po ay kahit anong ganda ng paglilingkod natin, pag hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ay ito po'y hindi makakalugod sa Kanya at hindi rin po makabubuti para sa atin. Katulad po ng itinuturo sa atin dito sa School of Church Builder, mahalaga pong maunawaan natin na ang binigyan ng Lord ng authority sa church ay walang iba kundi ang ating mga pastor. Kaya kahit po may mga, kahit pa tayo na mga pinagpapastoran nila, ay halimbawa mas mayaman ka in terms of finances, sabihin na natin na mas kilala ka sa lipunan, sabihin na natin na may power ka sa lipunan, pero pagdating sa usapin ng buhay espiritual, ay ang pastor pa rin po, na kumbaga para sinabi, ako magaling na speaker, pastor, ako na lang ang magpipreach. Hindi po, depende po yan sa abilidad at kakayahan na binigay ni Lord. Kaya po ang mga pastor natin, hindi natin sila pwedeng aagawan ng kanilang assignment na pinagawa ni Lord because it will not
kumbaga, we will be doing harm to ourselves. At kailangan po nating matutunan na maunawaan ano ba yung mga batas na itinakda ng Lord sa ating mga buhay. Upang magkagayon ay alam natin ang ating boundaries so that we will not call any curse on ourselves. Dahil po napaka-importante na masunod natin yung order na isinet ni Lord. Just like this of Azariah na kung saan po yung istorya niya ay nagbigay po sa atin ng halimbawa na pag may dinisobey tayo na order or law na binigay ni Lord, ito po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. That is why it's so important kung gusto po natin ang ating buhay ay may karoon ng kaayusan, hindi po pwedeng hindi natin alamin o aralin ang mga batas na itinakda ng Diyos sa ating buhay. Napakarami po. Tingnan niyo po, the key to a successful marriage life na binigay ni Lord, ang order na isinet ni Lord is one man, one woman. Kasi si Adam, binigay ni Lord, isang babae binigay sa kanya. Only Eve. At alam naman po natin na talaga naman sa harapan ni Lord, isa lang dapat ang asawa natin. Yun po ay nagset si Lord ng order. Pero tingnan nyo po, kapag sa covenant of marriage, may nag-break ng order na ito na isinet ni Lord, ng batas na ito, na wala dapat unsolicited love affair, wala dapat extramarital affair, wala dapat third party na ibang tao sa marriage, kumbaga wala nang ibang babae pa or wala nang ibang lalaki. Tingnan niyo po ang nangyayari. Kapag ka nagkaroon ng mga extramarital affairs, kahit nga po hindi sa mag-asawa, di ba? Kahit pa lang po doon pa lamang sa boyfriend-girlfriend relationship, pagka nagkaroon na ng another person involved, ay nagkakaroon nasisira yung magandang relasyon, nagkakaroon ng disorder. Dahil may batas na itinakda ang Diyos pagdating po sa marriage, at yun po ay, pag hindi natin yun prinaktis, pag hindi natin iyon nilakaran, then we are putting our marriage in disorder. Tayo po ang naglalagay ng disorderliness sa ating mga buhay. Ganon din po, kahit po sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa kalusugan. Di ba po, kung tayo ay susunod sa mga tamang binigay ni Lord sa atin ng mga pagkain. But because, tingnan nyo po, ang lifespan ng tao ngayon ay umiksi na ng umiksi. Bakit? Kasi yung mga dating hindi kinakain, ngayon po ay kinakain na natin. Well, pwede naman nga, maaaring masabi natin na hindi naman talaga kasalanan kumain, but yes, it's true. Kaya lang po, dahil may batas sa katawan na itinakda ang Diyos, subukan natin kumain ng sobrang makolesterol. Di ba po, kahit tayo ay mga mananampalataya, Kristiyano, o kahit pa pastor at mga bishop, kahit ano pang kalalagayan sa buhay, pag ang pagkain mo laging makolesterol, ay may nilalabag tayong batas ng katawan, hindi na nagkakaroon ng disorder ang ating mga katawan. Kapag sobrang hilig sa maalat, nagkakaroon ng disorder ang ating mga organs. Kapag naninigarilyo, ay nagkakaroon ng disorder ang ating lungs. Di ba po? Yan yung mga consequences. Bakit? Every time we break a certain law, be it natural law, ay talagang nagkakaroon po ng disorder. Kaya po, mahalaga pong maunawaan natin ang orderliness. Ang susi po upang magkaroon ng kaayusan ng ating buhay ay batas. Ang mga batas at prinsipyo o yung mga bagay na yan po ibinigay sa atin ng Diyos, hindi para tayo sikilin, kundi para magkaroon tayo ng kaayusan, dahil pag maayos, masaya. Meron na po ba kayong nabalitaan na may maayos na malungkot? Di ba wala? Kadalasan, halimbawa po, nagpunta kayo sa church, imaginein mo pagpasok mo sa church, yung mga upuan, walang kaayusan. Di ba parang hindi maganda sa pakiramdam, hindi maganda sa mata.
samantala pag pumasok ka sa church, ayos yung mga upuan, maayos yung pagkakahilera, tas walang basura, tapos maganda yung pagkakagayak, di ba? Di ba po, nakaka-uplift, kumbaga, maganda sa paningin, pati pakiramdam mo, yung pakiramdam mo ay anong tawag dito, gumaganda rin, apektado rin yung pakiramdam mo. So, ganun po ang power ng orderliness. And yung orderliness na yun, uulitin ko po, ito po ay bunga ng ating pagsunod sa mga batas. Kahit po sa ating mga anak, ako po ay isa ng nanay at ako po ay may isang anak, mahalaga po na alam natin ang mga prinsipyo at batas na ibinigay ng Diyos sa pagpapalaki sa ating mga anak. Like, di ba po ang sabi sa salita ng Diyos ay wag ilalayo ang pamalo sa anak. Pero marami po, di ba, ay ayaw nilang paluin dahil they are trying na kausapin ng mahinahon ng mga anak. Tama po yun, I'm not against. Dapat talaga ang pakikipag-usap natin sa ating mga anak ay may kahinahunahan. Pero hindi natin dapat ilayo ang pamalo sa ating mga anak sapagkat ito ang itinuro ng Panginoon na paraan kung paano natin didisiplinahin ang ating mga anak, kung paano natin sila tuturuan at kung paano sila magiging mga marunong sa buhay. Kaya po, isang prinsipyo po iyan na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi po pwedeng usap-usap lang ng mahinahon. Talaga pong ang mga bata ay kailangan natin silang turuan, i-train ayon doon sa prinsipyo at batas na itinakda ng Diyos kung paano tayo magre-raise up ng mga godly offspring, kung paano natin sila maaakay doon sa paraan ng pamumuhay na kung saan ay sila'y susunod sa Panginoon. Ano po? So again, yun po yung unang konsepto na nais kong ibahagi. God desires everything in our lives to be in order. Desire po ni Lord yan. Wala siyang bahagi ng buhay natin na ayaw niyang magkaroon ng kaayusan. Kaya naman po sabi sa Joshua 1:8, alam po natin itong talatang ito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Isa pa pong katunayan nito na talagang ang law ang susi ng kaayusan. Kasi sabi ni Lord, sabi sa Joshua 1:8, sabi dito, binigay sa atin ang Book of Law. Ano po? Book of Law ang binigay. Bakit? To ensure that if the law, anong laman ng Book of Law? Natural law. So bakit law ang binigay ni Lord? Because it is to ensure that when you keep this Book of the Law, when you meditate on it, ang sabi doon, masunod carefully. At ano pong sabi? Some, few, many. Ang sabi po doon, masunod carefully everything. Sa ibang translation po ang ginamit, all. To carefully obey all that is written in it, so that you may be careful to obey all. Sa ibang translation, dito po sa ginamit ko, so that you may be careful to do everything. Ibig sabihin po lahat. Bakit? Yun po ay, ang sabi ng salita ng Diyos, yun ang susi para po tayo managan at magtagumpay. Hindi po, ang prayer po, is one of the law ni Lord sa ating buhay. Isa po yun sa prinsipyong binigay niya. But prayer alone cannot make us prosperous and successful. Ang sabi po dito, napakaliwanag, it is by obedience to everything that is written on this book of the law. To ensure our prosperity and success. Para po yung langit dito sa lupa ay magkatotoo. Para po magkatotoo yung buhay na ganap at kasiyasiya na dinala ni Jesus dito. Yes, it is true na dinala ni Jesus dito ang kingdom. At sabi doon ay siya'y naparito para tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya.
Pero tayo ang magdidesisyon kung ang magiging buhay nga natin dito sa ilalim ng kaharian ng Diyos ay magiging kasiyasiya at magiging prosperous, magiging ganap at kasiyasiya. At yun po ay nakatali kung ating una, sabi po doon ay keep this book of the law. Una, i-keep muna natin. Pangalawa, i-meditate natin. Day and night. Yung iba shortcut, nagme-meditate day and night, tapos sabi niya, then you will be prosperous and successful. Ninenegate yung that you may be careful to do everything. Ito po'y progression. Yung una, ang gagawin natin, magme-meditate tayo, babasahin natin. Pero sabi nga po ni Dr. Miles Monroe, yung iba minememorize. Hindi po, basahin mo ng basahin. Ang trabaho natin is basahin at ipapaalala po sa atin ito ni Holy Spirit. Si Holy Spirit ang magtuturo nito sa atin, magpapaunawa sa atin, magbibigay sa atin ng enlightenment. Di ba sabi ni Jesus, he testify about the Holy Spirit that the Holy Spirit will remind us everything na sinabi ng Panginoong Jesus. So ang ating trabaho, basahin natin ang basahin, wag nating tigilang basahin, at trabaho po ni Holy Spirit na ito ay maipaunawa sa atin. At kapag ito po ay atin naunawaan, dun pa lamang po, kasi ang sabi ko nga po, ang isang katunayan ng ang isang prinsipyo o batas ng kaharian ng Diyos ay naunawaan ng isang mananampalataya kapag ito'y pinapractice na niya. Dahil po, may mga tao na alam sa isip pero hindi pa maipractice. May mga kilala po ba kayong ganyan? I'm sure marami po tayong mga ganyan. At maaaring sa ilang, yung mga batas at prinsipyo ni Lord, ako rin, hindi ko lahat pa napapractice yan. Marami pang hindi. Pero marami pa rin akong hindi napapractice na alam ko na dito sa isip ko, pero hindi ko pa siya napapractice, o kung nagawa ko man siya maaaring isang beses, pero yung consistent, kumbaga, kultura mo na, ay marami pa pong batas sa kaharian ng Diyos na hindi ko pa kultura. At ako po ay inaamin ko po iyon. Bakit? Dahil totoo, napakarami pang prinsipyo at batas sa kaharian ng Diyos na kung saan po ay hindi ko pa nauunawaan at hindi pa klaro sa akin. But I thank God for His grace and mercy upon my life dahil patuloy niya akong tinuturuan at patuloy niyang sineset in order ang buhay ko sa pamamagitan ng pagpapaunawa niya ng mga prinsipyong ito. Because as I've said kanina, mahirap mong i-practice kung wala pa talagang kaunawaan. Maaaring tayo may kaalaman, ibig sabihin may head knowledge, ibig sabihin nakakuha na tayo ng impormasyon, pero yung reality of walking dun sa katotohanan iyon, yung pagpapractice, yung lagi mo nang ginagawa, yun bagang kultura mo na, kumbaga parang ganito, kultura mo nang maging pasensyoso, yung kahit sinong dumating sa buhay mo, nakaiya-iya mo, o kainis-inis, kagalit-galit, napakahaba ng pasensya mo, consistent ka, talagang hindi na matibag, iyon, ibig sabihin, culture mo na. Pero kung halimbawa, sa loob ng isang linggo, isang beses ka lang o 2 beses nakapagpasensya, tapos 5 to 6 days ng week na yun ay hindi, ibig sabihin, hindi pa natin siya talaga kasanayan o kultura. Nagde-develop palaang. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil kung tayo ay marami, alam niyo po ang naiitulong ng tayo ay mayroon ng kaalaman o informed na tayo, it creates awareness to us. And when we already have that awareness, yun yung magiging pasimula kung saan ide-desire natin o alam na natin na mali yung aking response sa situation. Ay mali, ako'y nainis, ay mali, ako'y nakapagsalita. Yun nga lang, di wala na tayong magawa. But the thing is, good point na yun dahil nagiging aware ka na nung mga bagay na kailangang mailagay sa tamang kaayusan sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, ine-encourage ko po tayo, lahat tayo, bawat isa sa atin,
Talaga pong bulay-bulayin natin. Sabi pa, one of the chapters na talagang isa po sa favorite ko is Psalms 119. Kasi po amazed na amazed ako sa sumulat ng Psalms 119 kung gaano siya ka-in love, kung gaano siya kagutom, kung gaano siya kauhaw sa Word of God, kung gaano ang turing niya sa laws, hindi bastang Word of God. Sa mga pagbinasa natin yung Psalms 119, talagang mababasa mo doon sa damakmak na commands, laws, precepts, yung mga ganoon po. Bakit? Ibig sabihin lahat yon ay term for law. Bakit? Kasi nga po, ang law has the power to refresh us, to refresh our soul. Binigyan ng Diyos ng kakayahan ang batas na ito'y mag-refresh, mag-restore ng ating soul, mag-revive ng ating soul. Kaya po ito ay hindi ni Lord binigay na para lang pagbawalan ka o para sikilin ka. Hindi Kaya ni Lord yan binigay para magkaroon ng kaayusan ang buhay natin. Ano po? Kaya anong sabi doon? At kung magkaroon ng kaayusan ng buhay natin, dahil sinusunod natin, pinapractice natin ang bawat batas na itinakda ni Lord, batas sa relasyon, batas sa lipunan, batas sa nature, batas sa sa kapaligiran, maraming batas. Batas po sa pagpapamilya, batas sa buhay mag-asawa, di ba? Mayroon ngang mga batas sa utang, di ba? O maraming mangungutang, kinakalimutan ang utang. O, tapos marami namang nagpautang, hindi kayang kalimutan pag hindi binayaran. May batas din si Lord kasing itinakda, pag ikaw ay nagpautang, ang sabi doon, lalo na po sa nangangailangan, ay wag nang mag-charge ng interest. May mga laws si Lord na itinakda. Diba ga? Iba po naman siyempre sa mga negosyante. Pag negosyante, siyempre, kumbaga kung ikaw na may negosyante at ikaw ay pinalulusan o pinahiram ng puhunan, abay, yung iba'y hindi man lang nagkukusa o ipagpalagay ng binigyan ka ng puhunan, pinahiram ka, at sabi sa iyo ay, sa sobrang bait nung hiniraman mo, sabi sa iyo ay, wag mo nang bigyan ng interest. Ikaw naman na nang hiram, halimbawa, nagawa mong madoble yung pinahiram sa iyong 5,000 ay dahil dun sa negosyo na ginawa mo, binenta mo o product, naging 10,000 iyon. Abay, para naman pong wala din sa batas ng kaharian ng Diyos na ibalik mo yun ay hindi ka man lamang nagpakonsuelo na personally na mag-offer ganito. Kung ayaw talaga, libre na lang kita. Pero yun talagang walang-wala kang, walang-wala kang ibibigay bilang pasasalamat dun sa tao na nagpahiram sa iyo. Hindi rin naman tama dahil yun naman po ay yung greediness na natin sa ating puso ay grabe naman. So may mga batas, may mga batas na itinakda po ang Diyos sa lahat ng iyan na dapat nating malaman. Katulad yung batas sa pagpapautang. Huwag kang mananagutan sa utang ng iba. Ibig sabihin po yung tawag doon, yung magagarantor. Dahil pag tayo po ay naggarantor, ay siguraduhin natin kung hindi makabayad yung ating pinaggarantiyahan, tayo ang mananagot. O tapos tayo na may magagalit dun sa ating ginarantor, ay hindi po tayo dapat magagalit. Bakit? Sa kadahilanan pong dapat ay alam natin yung ating pinasok. Dahil alam niyo po sa area na yan ng pag-uutang, may mga pagkakataon na gaano man kagaling o kaayos kausap yung pinautang mo, ay sila po ay hindi talaga makakabayad. Ano po? Yung iba, halimbawa yung tawag nila ay biglang inalat. Yung ganoon, biglang, kumbaga, sunod-sunod ang dumating na problema na biglang hindi makabayad. Iyon. Kaya po dapat sa mga area ng buhay natin, para maiwasan natin ang mga pag-aawayan, para maiwasan natin ang mga pagtatampuhan, ay alam natin ang mga batas na itinakda ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Para malaman natin ang mga tugon, katulad po, halimbawa, bumili ka sa palengke, ay kulang sa timbang pagdating mo sa bahay. Abay, ba't ito'y kulang ng 3 guhit?
At tas pagbalik mo doon ay, inaway mo na yung tindera, at ay di syempre, hindi naman papayag, hindi kulang, ganyan-ganyan. O, ay ano ba dapat maging tugon natin doon? May mga batas po na mataas na itinakdaan Diyos. Kung ikaw ay nilalamangan, magpalamang ka na. Dahil dalawa lang po yan Anong gusto natin? Tayo ang manlamang o tayo ang malamangan? O, dibaga may maraming batas. Ano po? O, pangalawa po, every violation of a particular law results to disorder. Mark 5:1-8. They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." So ito po naman ay kwento ng inalihan naman po ng masamang espiritu. So tingnan mo po, dahil wala po siya sa tamang kaisipan, nagkaroon ng disorder sa buhay po ng taong ito. At dahil po sa siya'y wala sa kaayusan ng kanyang buhay, ay na-violate yung law. Tingnan niyo po, ang tao dapat nakatira sa bahay, pero siya nasa libingan. But because siya po ay wala sa kaayusan, siya po ay tinamon, siya ay madungis, siya ay madumi, ano po, at siya ay nadoon sa lugar na hindi naman tirahan ng mga tao. Yun po ay lugar ng mga patay. At makikita natin na dahil ang taong ito ay inaalihan nga ng masamang espiritu because he is out of order. His life is out of order. That is why yung mga natural law sa ating buhay ay hindi natin makikita sa kanya. Ano po? So, bakit? Dahil yung law na dapat, sa natural po, dapat ikaw ay nakatira sa bahay, dapat ay ikaw ay hindi ka chine-chain, pero siya po'y nakaranas na siya ay tanikalaan. Di ba po hindi normal na ang tao ay tinatanikalaan? But because his life is in disorder, siya po'y sinubukang tanikalaan, pero grabe kalakasan talagang siya ay nakakawala pa din. So yan po, kapag ang law ay nava-violate, nagkakaroon po ng disorder ang ating buhay. Para pong tayo, pag tayo po ay mayroong sama ng loob, nakakulong ang ating mga puso, bagamat at ang ating mga mukha'y nakangiti, pagka tayo may mga sama ng loob, ay may hinanakit sa kapwa na iniipon sa ating puso, may hindi pagpapatawad, tayo po ay nakakulong ang mga puso. Tayo po ay nagkakaroon ng disorder, kaya nagre-result yung mga hindi pagpapatawad, hindi maayos na relasyon. Nakakulong tayo, itong taong ito, physically nakakulong siya sa isang sitwasyon na hindi niya gusto, na kung saan ay walang kaayusan. Ganon din po, kung ayaw nating sumunod sa mga batas ni Lord patungkol sa pagpapatawad, patungkol po sa yung paglimot sa mga sama ng loob na iyan, ay tayo po ay kahit tayo nasa church, posible at pwede po na may disorder ang ating puso. Kaya po napaka-importante na ma-identify natin ano yung mga particular law na nagsaset ng disorder sa ating puso. Una po yung mga talagang yung mga hindi pagpapatawad, hindi paglimot sa mga pagkakamali. Paano mo nga daw po baga malalaman kung isang tao nagpatawad na? O lalo na po sa buhay mag-asawa, sa mga may asawa dito na nakikinig. Yung po bang, halimbawa ngayong araw na ito ay may issue kayong mag-asawa, pero yung
mga taon nang lumipas na issue ay dinadala mo pa rin. Yung tipo ng mga pananalita ay sasabihin, lagi na laang. Hindi ka na nagbago. Tuwing ko na lagi ka na lang ganian. Ayun yung dati mong ginawa. Yun, yung kumbaga, yung hindi lang yung particular issue ang tinatalakay, pati pa yung 10 taon nang nakakalipas, ibabalik na naman. Kaya yung dapat na maiksisa ng usapin ay napahaba ng pahaba. At yun ay nagkokos ng disorder sa buhay ng mga mag-asawa. Ano po? Kaya po napaka-importante, alam natin ang mga batas, lalo na po batas sa relasyon. Dibaga? Ayan. So, pangatlo po, orderliness naturally produces peace and happiness. Ito po yung pangatlong konsepto. Ang orderliness po, ulitin ko pa, di ba po, ang key to orderliness ay law. Ito daw po ay, ibig sabihin, obedience to law will give orderliness, and it will naturally produces peace and happiness. Sabi po sa Isaiah 9:7, of the greatness of His government and peace there will be no end. Ano po? He will reign on David's throne and over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The Lord's zeal, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So gusto ko pong i-highlight yung the greatness of His government and peace, there will be no end. At sabi doon, wala daw po, tingnan mo po, nakaugnay sa government yung kapayapaan. So ano bang mayroon sa government? Wala po akong nakitang pamahalaan na walang mga set ng batas. Lahat po ng pamahalaan ay mayroong batas na ipinatutupad. Kaya nga sa ating lipunan ay mayroon tayong tinatawag na lupong tagapamahala. Yun po yung mga Committee on Peace and Order. Bakit po? Tapos lahat po, di ba, ano pong ginagawa, na anong trabaho ng ating mga mambabatas, gumawa ng batas. Bakit kaya gumagawa ng batas? Is para po mapanatili ang kaayusan sa isang lipunan. And because we are under God's kingdom is a government. Napakaliwanag po dito na ang dinala ni Jesus is government. At dahil sa government na ito, ibig sabihin, ito'y may mga kalakip na batas. Ito'y may mga kalakip na prinsipyo. At sa batas na ito, tingnan niyo po, sa gobyernong ito, hindi magkakaroon na yung peace ay idinugtong. Saan nakadugtong? Sa government na kung saan ay may batas. At alam po natin, pag sinabi executive is the one na nagpapatupad ng mga batas. So talaga po ang gobyerno, ang isang trabaho ng gobyerno o pamahalaan ay magpatupad ng mga batas. Para ano? Para ma-ensure ang kapayapaan sa isang lipunan. Ganon din po sa kingdom of God. Same thing din dito sa ating pinasukan, this is not a religion. At alam ko pong alam na ninyo iyan. Kaya hindi natin pwedeng tanggihan ng batas, ayawan ng batas, o sabihin na mahirap ang batas. Dahil kung mauunawaan lamang natin na ang susi sa ating peaceful life, na ang susi sa ating happy life, ay pagsunod sa mga batas ng Diyos, ay tayo po ay mai-inlove sa batas. Dahil ang batas ay ating kaibigan. Dahil ang batas ay source ng happiness. Dahil pag nag-disobey ka ng, kahit sa natural, subukan mo, mag-disobey ka ng particular law, ay di kulong ka. O masaya ba sa kulungan? Wala akong narinig na tao na nasiyahan sa kulungan. Ang mga alam ko lang na mga taong nasisiyahan sa kulungan, yung mga baliw. Yung nasa, anong tawag doon? Nasa mental hospital na sila'y nakakulong doon. Di ba doon lang ako nakakakita ng mga, dahil nga, wala sila sa kaayusan. Pero ganun din po, in our lives, sumunod ka sa batas, masaya ka, makakapamasyal, saan mo man pumunta, walang harang sa iyo,
hindi ka nakakulong, maayos kang makakapagnegosyo, maayos kang makakapamuhay, mapayapa kang tutulog sa gabi na hindi mo iisipin kung may kakatok sa iyong may warrant of arrest. Oh. Why? Because you are becoming a law-abiding citizen. Ganon din po sa kingdom of God, lalo na pagdating sa ating spirituality. If we will only let go of every baggages in our hearts, if we will let go yung ating mga inggit sa buhay, yung ating mga greediness sa buhay, yung mga covetousness, if we will let go ng mga unforgiveness natin sa mga nagkamali sa atin, then it will set order in our lives. And when things are in order in our lives, ay naturally na magfo-flow po ang mga blessings ni Lord sa buhay natin. Peace and happiness will naturally flow. So ang isa po palang susi, gusto natin na maging mapayapa ang buhay natin, let us set order in our lives. Pag may utang ka, pag sinabi mong bukas babayaran, bayaran mo bukas. Ngayon, kung halimbawa nagkaroon talaga ng problema at hindi makabayad, huwag mong kalimutang mag-communicate. Ba't ako bumabalik sa utang? Bakit? Napakahalaga po ng communication. Gaano karami ang nasira ang relasyon dahil sabi naman, 10 beses mo nang tinawagan, sinisinla ang yung call mo, hindi ka man lang replyan. Pag samantalang, kung hindi ka talaga makakatupad dun sa iyong pinangako, ang pinakamainam na gawin at ang tamang gawin ay magpakumbaba at magsabi na hindi ko pa maibalik ngayong araw na ito, ay sa isang araw ko ibabalik. Yung mga ganyan. Because nga, tayo yung mga wala sa hulog, becoming busy is not, kumbaga, hindi ito magja-justify ng mga nalimutan nating commitment. Alam nyo po, pagka may nalilimutan kayong bayaran, yan po ay dahil walang order ang buhay ninyo. Hindi nyo kasi nililista. Ilista nyo ang bayarin. I-calendar, hindi lamang ikinakalendar ay pamamasyal. Hindi lamang ikinakalendar ay pagsha-shopping. Hindi lamang ikinakalendar ay pag-attend sa mga kung anong events. Pati pagbabayad ng utang, pagbabayad ng bills, kailangan i-calendar. Set order in our budget so that tayo po ay tayo ay walang namimiss. Kung kayo po'y gumagamit ng mga credit card, etc., etc. Pag yan po mga yan hindi nyo nabayaran on time, automatic, mayroon niyang mga penalty, mayroon niyang mga interest. And the only way for you to escape those interests is, kailangan mo mabayaran yan ng due date. At mahirap po yun kung ikaw ay busy person na wala kang calendaring. So, hindi excuse ang pagiging busy para po mag-set ng orderliness sa buhay natin. Kailangan po nating mag-set ng order sa buhay natin because if we want to live a peaceful life, a happy life, then let there be order in your life. Peace is always associated to order. Kaya nga po, kanina nabanggit ko, peace and order. Ang ginamit po na conjunction word is and. Dahil ibig sabihin, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang peace at order. Para din po iyang day and night. Para po yung piso na wala na tayo ngayong ibon na hindi na ngayon taot ibon at taot kalabaw. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Kung gusto nating magkaroon ng peace, then we should have our lives aligned to order. And para po magkaroon ng order, ano na nga po yung number 1? Na susi ay kailangan nating sumunod sa mga prinsipyo at batas na itinakda ng Diyos. Letter D or number 4, orderliness is the manifestation of submission to laws. So, ang pagkakaroon daw po ng kaayusan, ito daw po ay manifestasyon ng iyong pagpapasakop sa batas. Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His ways. So, maliwanag po, kung ikaw po ay
nagsasubmit sa law, o ibig sabihin, pinapractice mo ang particular na batas, automatic po na magmamanifest ang orderliness. So alam na natin, pag ang buhay ng isang tao ay may kaguluhan, ibig sabihin, mayroon siyang hindi pinagsasubmitan na mga batas ng buhay o prinsipyo ng buhay na itinakda ng law, ng Diyos. Law and orderliness, these are truths to ponder. Number 1, ang isang benepisyo po ng batas ay ang pagkakaroon ng kaayusan or orderliness. So yan po. Ang relasyon po ng batas at orderliness, ang benepisyo, isang benepisyo ng batas ay ano daw po? Kaayusan or orderliness. Number 2, idinisenyo ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha na mag-function ng maayos sa pamamagitan ng laws that keep order. So tayo po ay nakadisenyo ng ganoon. Lahat tayo, tao, halaman, isda, ibon, anumang uri ng hayop, lahat po tayo ay idinisenyo ng Diyos na mag-function ng maayos sa pamamagitan po ng pag-keep ng law. Lagi pong illustration ng aking minamahal na pastor, ang halaman o ang isda. Ang isda po, wala po tayong nakitang isda na umalis sa tubig. Wala tayong nakitang halaman na kung yan po'y panglupa dahil mayroon po tayong tinatawag na mga hanging plants, di ba ga, hindi sila nakatanim sa lupa. So, yung hanging plants, pag tinanim mo siya sa lupa, hindi rin siya mabubuhay. Yun namang halaman na panglupa, pag iyon naman mga orchids, ay pag yung orchids ay itinanim mo sa lupa, hindi mabubuhay. Pero yung halaman, yung mustasa, pag itinanim mo sa kuan, pag itinali mo sa dripwood, abay, hindi din mabubuhay. Diba ga? Dahil nga po, may mga batas na itinakda ang Diyos para po tayo ay ma-reach natin ang ating success, para po ma-fulfill natin ang ating mga mandato. Ganon din po sa tao, lalo na sa tao. At tayo po ang isa sa napakaraming batas na kailangan nating maunawaan sa buhay. Ano po? Dahil design po ni Lord iyan. Si Lord ang nagdisenyo na iyan. Our God is God of order. The laws He established in all of His creation is the manifestation of His character, orderliness. Orderliness is God's character. So, yan po, manifestation po iyan. Ang orderliness po ay manifestation o kapahayagan ng karakter ng Diyos. Where there is law, there is order. Yan. So, yun po, lagi lamang po nating tatandaan. Kung saan mayroong batas, mayroong kaayusan. At kung ang mga batas na itinakda ng Diyos sa ating buhay ay ating pagpapasakupan, ating ipapractice at siya nating gagawin sa ating buhay, then makakaasa tayo na maagiging maayos ang ating buhay at ma-assured tayo that in the end, our lives will produce success at tayo po'y makakaranas ng prosperity sa ilalim ng gobyerno ng kaharian ng Diyos na dinala ni Kristo dito sa ibabaw ng lupa. Muli po ay isang pinagpalang hapon sa inyo at maligayang panahon ng Kapaskuhan.